Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin ang laging pinag-uusapan kapag paparating na ang araw na ito, which is ang araw po ng kapanganakan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi meron po sa ilang sa mga kapatiran natin ang dinadakilan nila at pinagdiriwang nila po ang araw po ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi po kabilang sa aral ng Islam. Ang gawain na ito po ay bid'ah, kaya ang pagdiriwang po sa araw ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din po sa araw ng kapanganakan natin o kapanganakan ng ating mga anak o sino man sa mga kamag-anak natin ay bid'ah po. Mga gawain po ng nakaligawan. Gawain po ng kasalanan. Pag-usapan natin ang bagay na to kasi ang ilan sa mga kapatiran natin ay talagang pinaglalaban nila na ito daw po ay alinsunod po sa aral ng Islam. At kabilang ito sa pagmamahal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, which is ito po ay hindi po pagmamahal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi pagsalungat po sa kanyang aral. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya po ipinagdiwang ang araw ng kanyang kapanganakan. At hindi rin po ipinagdiwang ng kanyang mga sahaba, ridwanullahi alaihim, ang araw ng kanyang kapanganakan, which is sila po ang pinakamalapit sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagmahal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at nakasama nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero wala man nang niisa sa kanila ang nagdiwang, nag-celebrate po sa Maulidun Nabi o araw po ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sumunod sa kanilang pinakamainam na henerasyon pagkatapos sa mga sahaba, ang tabi'in, wala rin pong nagdiwang sa kanila. At sumunod pa po sa kanila ang tabi'ut tabi'in, wala rin pong naitala na nagdiwang sa kanila. Ang apat na madhab na pinagkukunan natin ng opinyon sa batas ng Islam, si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Ahmad bin Hanbal, wala rin pong naitala na sila po ay nagdiwang po ng araw po ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, o kaya tinatawag natin ngayon na Maulidun Nabi, yung pagdiriwang po ng Maulidun Nabi o araw po ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, saan kinuha na aral ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi galing sa mga sinaunang mga matutuwid na mga tao? Ang unang naitala na nagdiwang nito ay ang Fatimiyun. Ito po ay unang nai-celebrate ang araw po ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang mga sekta ng Shia po diyan po sa Kahira, sa Egypt. At yan po ay lumaganap na lang po pagdating po ni Abu Sa'id ng hari po na si Kukburi po, Mudaffar Kukburi. So siya po yung talagang nagdiwang po ng araw po ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, huli na po yung pinagdiwang, which is ang mga sinaunang mga matutuwid na mga tao, hindi po nila sinelebrate yan, mga kapatid. Ngayon, pag-usapan natin, kailan ba pinanganak ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at kailan ba siya namatay? Unang-una, sa araw po ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa buwan pa lang po, hindi po nagkasundo ang mga ulama. Si Ibn Kathir rahimahullah, siya mismo nagsabi na ang araw ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mawdi'ul khilaf bainal ulama. Hindi po ito napagkasunduan ng mga ulama at ng mga muwarrikhun. Pati ang taon, may nagsabi rin na sa taon ng Elepante, Amul Fil, mayroon pang naitala na after ng taon ng Elepante, after 10 years, after 23 years, after 40 years, pero ang pinakamalapit sa tama, siya ay pinanganak sa taon ng Elepante sa Amul Fil. Pangalawa, anong buwan? Hindi rin nagkasundo ang mga ulama. Anong buwan siya pinanganak? May nagsabi na sa buwan ng Rabiul Awwal, nabanggit din Ibn Kathir rahimahullah, buwan ng Safar, buwan ng Ramadan, at iba pang buwan. At tungkol naman anong araw siya pinanganak, siyempre ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya sa hadith na siya ay pinanganak sa araw ng Monday, kaya siya ay nagfasting dito, kasi dito siya sa araw na ito pinanganak. Nagfasting siya at hindi siya nag-celebrate.
sa araw ng kanyang kapanganakan. Anong araw o kaya anong date anong date pinanganak ang propeta sallallahu alaihi wasallam? So nabanggit ni Ibn Kathir na hindi rin nagkasundo ang mga ulama. May nagsabi na ikalawa ng Rabiul Awwal, may nagsabi na ikawalo ng Rabiul Awwal, may nagsabi na ika-12 ng Rabiul Awwal. Ito ay hindi rin napagkasunduan ng mga ulama. At ang pananaw ng ating karamihan sa ulama at pinakamatibay na pinag-usapan nila kung anong araw, may nagsabi na sa pagitan ng 8 at saka 12 ng Rabiul Awwal. May nagsabi pa na ika-siyam ng Rabiul Awwal siya pinanganak. So, sa araw mismo ng kanyang kapanganakan, hindi nagkasundo ang mga ulama. So, isi-celebrate mo ba kayo? Hindi nga napagkasundo kailan siya pinanganak. Tungkol naman kung kailan siya namatay, nagkasundo ang mga ulama na namatay siya sa taon na ika-11 ng Hijri calendar. At sa araw din ng Monday. Bagus Ibn Qutayba, sabi niya, namatay daw siya sa araw ng Wednesday, pero sabi ng ating mga ulama, ang Wednesday dito ay yung araw ng paglibing, which is, ang tama pa rin, ay nagkasundo ang mga ulama na namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Monday. At, anong date siya namatay? Pati ang date, halos nagkasundo ang mga ulama na namatay siya sa ika-12 ng Rabiul Awwal. So, mas matibay ang katibayan na ang araw na sineselebrate po, na mga nagsiselebrate po ng araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dito pa po halos nagkasundo ang mga ulama sa araw na yan kung kailan nila sineselebrate. Yan yung araw ng kanyang kamatayan. Kasi yung araw ng kanyang kapanganakan na sineselebrate nila, napakahaba ng opinyon ng mga ulama natin yan at mga historian ng ating mga ulama. Pero sa araw ng kanyang kamatayan, halos nagkasundo ang mga ulama na namatay siya sa araw ng Monday, sa ika-12 ng Rabiul Awwal. Pero sa araw ng kanyang kapanganakan na yan, na araw ng Monday, o kaya ay sa ika-12 ng Rabiul Awwal, kung dyan nila pag-uusapan yung araw ng kanyang kapanganakan, hindi po nagkasundo ang mga ulama dyan. Bagkus ang pinagkasunduan nila ay sa araw na yan, na yung sineselebrate nila ng kapanganakan niya, ang halos na pagkasunduan ng mga ulama, yan yung araw ng kanyang kamatayan. So, ang sineselebrate nila, araw ng kanyang kamatayan. Subhanallah. So, ang gawain na ito ay bid'a, ang pagsali dito ay bid'a. So, hindi po natin pwedeng i-celebrate ng araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi kung mainam po na gawain na yan, di sana itinuro na sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, in-encourage niya tayo dito, ang mga sahaba, ang tabi'ut tabi'in, ang apat na madhab, pero wala eh. Para saan sineselebrate natin? Kung ang araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi natin pwedeng i-celebrate, lalo na yung ating kapanganakan, yung tinatawag natin na Eid Milad o yung birthday natin. So, mga gawain na ito ay bid'a po mga kapatid. Okay? So, huwag natin ipagdiwang. Kung mahal natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sundin natin ang kanyang aral. Kaya sabi ng Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Kung sabihin mo, Muhammad, kung mahal ninyo ang Allah, sundin ninyo ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, Muhammad, sa mga tao, kung mahal nyo ang Allah, sundin nyo ako. So, ang tunay na pagsunod sa propeta ang tunay na pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagsunod sa kanya. Kung hindi na sinelebrate, hindi natin i-celebrate. Yan po ay bid'a po. At ang gawaing bid'a ay gawaing kaligawan. At ang sino mang gagawa ng gawaing kaligawan, ay dadali niya ang tao na yan sa impyerno. Ilayo natin ng Allah sa mga ganitong gawain, sa mga taong nagsiselebrate ng Maulidun Nabi, at sa mga gawaing mga bid'a po. So naway, napulutan natin ang aral mga kapatid. Huwag po natin i-celebrate ang araw ng kanyang kapanganakan dahil wala naman pong dalil ito mula sa Quran, Sunnah, mula sa mga sahaba, mula sa mga tabi'in at tabi'ut tabi'in. Kaya ang gawain na ito ay bid'a po, gawaing kaligawan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.